Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang ating Panginoon. So, Happy Mother's Day po sa mga nanay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa inyo po mga buhay. Nawa ang ilaw ng Panginoon, ilaw ng kanyang kagandahan at kabutihan ay magliwanag po sa bawat isa sa inyong mga nanay. Maging huwaran po kayo sa inyo po kanya-kanyang mga tahanan at maging sa sosyedad. And although ang mundo ay sineselebrate Mother's Day sa araw po na ito, hindi po natin iisang tabi ang ating po ang mensaheng nakalaan o nila ng Panginoon to give way para po message sa mga nanay. Hindi po natin yan ginagawa. Instead, alam ko po, meron pong separate avenue kung saan ang church o ang mga kabataan ay naghahanda para po i-honor sa ibang pagkakataon para naman po sa mga nanay. Sa pagkakataon po ito, pagpapatuloy po natin mga kapatid ang mensaheng sinimulan po sa atin ng Panginoon. Ito na po ang ikatlong yugto o part 3 na message na everything you need is in Christ. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa Panginoong Hesukristo. Pangarap po ng bawat tao, mga kapatid, na makamit po natin o maranasan natin, maging maligaya tayo na nakakamta natin ang lahat po ng ating pangangailangan sa buhay. Wala pong tao na magsasabi na hindi niya hangad na makamtan niya o ma-experience niya yung mga ninanais niya o yung mga kailangan niya sa buhay. Siguro po, yun lang yung mga taong medyo kinakapos ng kaisipan kung hindi niya hinahangad ang mga bagay na ito. Ngunit, mga kapatid, maraming paraan ng tao para niya makuha o makamit ang mga bagay na gusto niya o kinakailangan niya. At maraming nasasadlak sa dusa, sa miserableng pamumuhay, na nakikita natin sa ating kapaligiran ngayon, sa pagsusumika, sa anumang paraan na makamtan nila ang mga ninanais sa buhay. But our God, His Word, the Scripture, the Bible is teaching us, mga kapatid, tinuturuan tayo ng isang pangako ng lahat ng ating kailangan, pakinggan nating mabuti, ay makakamit natin sa ating Panginoong Hesukristo lamang. There is no other option. If you want this life, this full life, this abundant life, that you will have everything, including that peace within, that joy, yung kaligayahan, kalakip ng pag-i-enjoy mo sa mga lahat ng bagay na kailangan mo, tinuturo ng mabuting balita na makakamit lamang natin yun sa pamamagitan ng ating koneksyon sa Panginoong Hesukristo. Koneksyon sa Diyos, namely sa Panginoong Hesukristo. At ito yung ikatlong pagkakataon, mga kapatid, na tatalakayin natin ang mensaheng ito. Sa nakaraan, pinakita sa atin that everything we need is really in Christ. At tinatanong natin ang ating mga sarili, if everything I need is in Christ, kung talagang sa Kanya ko matatagpuan o makakamtan ang lahat ng aking pangailangan, when we say everything, physically, mentally, materially,
spiritually, name it, lahat ng kailangan mo. At pinaliwanag natin na yung ibibigay ng Panginoon ay yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Not the wants of life, which can lead us to destruction, but the needs of life, yung kailangan natin. If everything I need, everything you need is in Christ, then I must have Him, Christ, in my life to enjoy everything I need. Kailangan nyo ng punteriya. Kung ang lahat ng kailangan ko ay na kay Kristo, ang kasagutan ay kailangan may connection ako o nasa akin, namumuhay sa akin, namamahay sa akin ang Panginoon sa Kristo para ma-enjoy ko ang lahat ng mga bagay na yon. I must be connected to Him. Yan yung tinalakay natin last Sunday. But how can I be connected to Him? Paano ba tayo nakukonekta kay Yesu Kristo? Tinalakay din natin na tayo'y nakukonekta sa Panginoong Yesu Kristo by hearing, understanding, and trusting the Word of truth. Namely, ano yung Word of truth na yan? Ano yung Word of truth na yun? Pinag-aralan natin last Sunday. The Gospel. The Gospel in all its truth. Ang mabuting balita, ang salita ng Diyos sa kabuuan ng karunungang inilahad ng Diyos sa pamamagitan nito. Okay? There are so many gospel na umiiral sa mundo. But what the Scripture says, the Word of God says, na kailangan nating marinig, maintindihan, tanggapin at pagtiwalaan ay ang mabuting balita or gospel in its entirety, in all its truth. Sapagkat maraming nangangaral ng mabuting balita kuno na patsyapsoy lang at maraming naililigaw dahil sa ganong pamamaraan. Dalangin natin, kagaya ng pag-aaralan natin ngayon mga kapatid, ay mula sa atin pong pakikinig sa kabuuan ng mensahe ng Panginoon patungkol sa kanyang mabuting balita ay tunay ngang maranasan natin. Sapagkat kung hindi natin mararanasan mga kapatid, nakakalungkot naman na ang pinaghirapan ng Panginoon at pinag-aksayahan niya ng kanyang buhay, na buhay na ganap at kasiyasiya, ay hindi natin mararanasan samantalang kiniklaim natin at pinupropes natin na meron tayong koneksyon sa Kanya. So we are all admonished, my dear brethren, to learn the gospel in all its truth. Not just to enjoy what we need, but also to be faithful, to be a faithful channel and minister of the gospel. Yun ang pinag-aralan natin last Sunday, mga kapatid. Hindi lang yung narinig mo, tinuturuan tayo ng Diyos na pag sinabi mong ikaw ay mananampalataya, anak ng Diyos, Christian, hindi lang sa narinig mo ang truth, naintindihan mo, tinanggap mo, na-enjoy mo, hindi lang yon, kundi ang end result nito ay maging kasangkapan ka ng Diyos para maipamuhay at maipamalita ang mabuting balita na naunawaan mo at tinanggap mo at na-enjoy mo. So everything you need is in Christ. Today, my dear brethren, we will learn what happens to a person when he or she
really heard, understand, and trusted the gospel in all its truth. Okay, madaling sabihin. Lagi natin itong pinagdidiinan, mga kapatid. Napakadali namang sabihin kasi na tinanggap ko ang Diyos. Tinanggap ko si Kristo. Kaya naman, ako'y ligtas na ngayon. Napakadaling i-claim niya, sabihin niya. Lahat ng tao, siguro, kapag inuperan ka ng isang salvation o kaligtasan na instant, yung bang inuperan ka outright ng isang kaligtasan o pakinabang na instant, siguro ang tao, karamihan sa tao ay dagli ang kukunin yun. Dagli ang tatanggapin nyo. At madaling sabihin, madaling i-claim na ako'y ligtas, tinanggap ko ang Panginoon, anak ako ng Diyos, Kristiyano ako. Pero ang tanong, meron pa bang plano ang Diyos? Bakit Kanya pinagkalooban ng grasya at kaligtasan? Ang tanging plano nga lamang ba niya ay to simply save you and then bahala ka na sa buhay mo. Niligtas na kita. Bahala ka na kung anong gawin mo. Yun lang ba talaga ang kanyang plano? O ang banal na kasulatan, ang gospel in its entirety, in all its truth, in all its wisdom, ay may itinuturo sa atin na klase ng buhay na talagang nagpapangiti sa Diyos habang namamalas niya. Ano ang gustong makita ng Panginoon sa ating mga buhay, kaya niya tayo niligtas, mga kapatid. Ano ang dahilan? So today we will learn that. We will learn what will happen to a person kapag totoong narinig niya, totoong naunawaan niya, totoong pinagtiwalaan niya, at totoong tinanggap niya ang mabuting balita sa kabuuan ng katotohanan inihayag ng Diyos. We will use the text also in Colossians chapter 1 verses 9 to 14. And we will read Colossians chapter 1 verses 9 to 14 says, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." Okay, so makikita natin dito sa binasa nating teksto, mga kapatid, that although si Apostol Pablo, nakita niya ang buhay ng mga taga-Colosas. Si Apostol Pablo po, wala siyang personal na encounter
sa church po ng Colossians. Ang nakakarating sa Colossians ay ang mga letter ni Apostol Pablo. Ang nakakarating naman kay Apostol Pablo ay ang mga news o mga balita galing sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, kagaya ni, sinong pangalan ang nabanggit natin na nag-witness sa Colossians? Epaphras, a faithful minister of God. So walang personal na encounter si Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, but meron siyang mga narinig ng mga magagandang bagay sa Colosas. Isang batang iglesia, napakabagong iglesia, batang-bata pa. Sa mga narinig ni Apostol Pablo, alam din niya na although napakaganda, napakabilis ng reception ng mga bagong convert, listen very carefully, titignan natin ang buhay natin kung we have the same experiences. Bagamat magandang nababalitaan ni Apostol Pablo, alam niya na mga bagong converts ang mga brethren sa Colossians, mga kapatiran sa Colossians. At alam niya na mababaw pa ang pagkaunawa ng mga taga-Colosas sa katotohanan patungkol sa mabuting balita at sa grasya ng Diyos. Kaya naman, dahilan doon, ayaw ni Apostol Pablo na masayang at hindi magtuloy-tuloy kung ano yung magandang naririnig na niya sa Church of Colossians. That's why, sinimulan natin ang teksto na ito sa pagpapakita that Paul is praying. Okay? Paul is praying. Listen very carefully. Paul is praying. Sabi dito sa verse 9, for this reason, ano yung reason? Yung mga naririnig ko mula sa inyo, magagandang mga bagay, na ayaw kong matapos. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Okay? So what was Paul praying for? What was Paul praying for? Ano yung pinapanalangin ni Apostol Pablo, mga kapatid, ayon dito sa tekstong binasa natin? Paul is praying for God to fill the brethren with knowledge. Okay? Ang panalangin ni Apostol Pablo, listen very carefully, ay hindi manatili ang iglesia sa kababawan. Ang nais ni Apostol Pablo ay hindi tayo manatiling sa kababawan. Ano yung kababawan? Basta ako ligtas na. Basta tinanggap ko si Kristo, tama na yun, okay na ako. Ligtas na ako. Ayaw ni Apostol. Kaya sabi ni Apostol, I continually pray for you. Para makuha mo yung kabuuan. Sabi doon, through all of God's wisdom and understanding. Sapagkat alam ni Apostol Pablo na pwede kang mapahamak sa kababawan. Sana po naiintindihan natin. Pwede kang mapahamak sa kababawan. Yung ayaw mo nang pakialaman ka, basta gusto mo yung nakuha mo, yun na. Ayaw mo nang mag-improve, mag-progress. So what was Paul praying for? Paul was praying for God to fill, punuin the brethren with knowledge, ng karunungan. Knowledge of what? Karunungan ng ano? Knowledge of what? The knowledge of God's will through all spiritual wisdom
and understanding. Gusto ni Apostol Pablo na huwag masayang. Meron na kayong simula. Pero ang simula nyo, mababaw yan. Kaya dalangin ko sa Panginoon na punuin kayo ng lahat ng kinakailangan nyo para ma-experience nyo ang kabuuan ng pinangako ng Panginoon. At yan ang problema ng marami. Listen very carefully. Yan ang problema ng marami sa mga nagsasabi na mga anak ng Diyos. They keep on claiming they are saved, but the life, the abundant life that was promised, ay hindi na-experience. Bakit? Dahil nananatili sa kababawan. But why did Paul pray for the knowledge of God's will through all spiritual wisdom and understanding for the brethren? Bakit niya ginawa yun? Paul knew, alam ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang importansya ng pagpapatuloy sa pagkaunawa ng katotohanan. Alam ni Apostol Pablo ito. This truth is crucial to right living. Marami kasing nagkiklaim na Kristiyano pero walang right living. Marami nagkiklaim na ligtas pero ang buhay na pinapakita ay buhay na karimari-mari sa harapan ng Panginoon. Listen very carefully, my dear brethren. Hindi ka ligtas dahil sinabi mong ligtas ka. You cannot found that kind of thoughts in the Bible. Hindi ka ligtas dahil sinabi mong ligtas ka. Walang ganung nakasulat. This knowledge of truth in its entirety is crucial to living righteously. Crucial to right living. Understanding this truth is crucial to right living. So why did Paul pray for that? Sabi ng Bible, in order that people, specifically the elect of God, may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way. Listen, very carefully. Niligtas ka ng Panginoon, may dahilan siya, may plano siya. Anong gusto niyang mangyari? Bakit kanya niligtas? The answer is, in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in how many ways? In every way. In every way. Ang gusto natin, and that includes me, ang kapatid, ang gusto natin, at kasama ako doon, nung nasa kababawan pa tayo, aaminin natin lahat. Ang gusto natin, kasama si pastor, nung nasa kababawan tayo is, ligtas tayo. Yan ang gusto natin, ligtas tayo. But at the same time, gusto natin, gawin din natin ang mga bagay na gusto nating gawin. And that is true. Kaya pag nanatili tayo sa kababawan, mananatili din tayo sa kaisipan na, bakit ligtas naman ako Sabi ng Lord yun once saved, always saved. Don't get me wrong, mga kapatid, the phrase, once saved, always saved, that is true. Totoo po yun sa perspective ng Diyos.
But you can get it wrong kapag ginamit mo yon sa perspective mo. Your thoughts is not His thoughts. Your ways is not His ways. Okay? Mataas masyado, hindi apart. Pag ginamit mo sa selfishness, pang sarili, yung katotohanan na yon, maliligaw ka. Ang ibig sabihin ng once saved, always saved, mga kapatid, is sa perspective ng Diyos, ang mga pangalang isinulat niya sa aklat ng buhay, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan, ay hindi na nga mawawala sa kanyang mga kamay. Sila nga ay mga niligtas. So once God saved you, you are really saved. Pero ginagamit ito ng mga tao na ang gusto lang sa Diyos ay kaligtasan. Okay? Gagamitin ito ng mga tao na ang gusto, they will experience the best of both worlds. Gusto nila yung the best of both worlds, spiritually and secularly. Gusto nila ligtas, and at the same time, mambababae si pastor. Magnanakaw si pastor. Manloloko si pastor. Gusto ni pastor ligtas siya, and at the same time, gagawin ni pastor kung anong gusto niyang mga gawin. That is not true. Hindi ganon ang ligtas. At hindi ganon ang plano ng Diyos sa kanyang mga hinirang. At yun ang itinuturo at pinapanalangin ni Apostol Pablo na sayang, ang ganda na ng start ng mga taga-Colosas. Ipapanalangin ko sila na maintindihan nila ang kabuuan ng karunungan ng Diyos. Dahil pwede silang mapahamak sa kababawan ng kanilang isipan patungkol sa Diyos. In order that people or the elect may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way sa lahat ng kanilang gagawin. Listen very carefully. That is why, mga kapatid, sa atin, sa Truth and Life Christian Church, meron tayong presuppose na paninindigan o theology na nagsasabi na tayo ay namumuhay o nakatindig sa ganitong presupposition. TESA. Ano ibig sabihin ng TESA? TESA. T stands for theology. Nauuna siya. Nauuna talaga siya sa lahat. Theology. And then comes, letter E, experience. Okay? And then, S is strategy. Kung hindi mo alam ang katotohanan, at yung katotohanan na yun ay hindi na ipapamuhay, mga kapatid, wala kang estratehiyang mabubuo. Okay? And then lastly is accountability. Alam mo, ng lahat ng yun, pagdating ng Panginoon, pagsusulit mo. You are accountable to that. Yan ang sinasabi natin last Friday. Pwedeng magpipreach si Pastor Doy, nagpipreach siya, pero ibang motibong nakikita ng Lord sa kanyang isipan, sa kanyang puso. Pwedeng mangyari yon. At maraming nangyayaring ganon, mga kapatid, na nakikita natin sa balita. Pwedeng nagpipreach si Pastor Doy, pero ang totoong laman ng puso niya ay for His glory. Okay? Pwede bang mangyari yun? Yun ang nangyari sa langit. Kanino nangyari yun? Kay Lucifer. At ang iglesia, ang church,
ay hindi immune sa ganong trabaho. Sapagkat yun na nga ang nangyari sa langit. At dinadaya ng dyablo ang iglesia sa ganong paraan din. You can sin even in doing what seems to be good and righteous. Tessa, theology first. Theology first must be established. Ibig sabihin, kailangan naririnig mo ang truth, nauunawaan mo ang truth, pinagtitiwalaan mo ang truth, at tinatanggap mo ang truth sa buhay mo. Yun dapat unang mangyari. Hindi experience and then lalapatan mo ng truth. Ano ba yung naranasan ko to eh? Ano ba yung pwede kong ilapat sa naranasan ko? No. The truth, in its entirety, will confirm that your experiences is right. Okay? Right understanding will result right living. Okay? Ang tamang pagkaunawa ay magre-resulta ng tamang buhay. Kaya may mga babanat sa mga nagsasabing anak ng Diyos na akala nila may impluensya nila ang madlang people, specifically the church, sa mga actuations, ang mga bagay, tipong extravagant o tipong kakaiba. You cannot influence the church by pasigaw-sigaw, kung anong gagawin mo. You cannot influence the church. Mostly, ang ating Panginoon na hatakin ang kanyang favor because you are doing something extraordinary na hindi ginagawa ng lahat. Ikaw lang mag-isang nakakagawa. No! No! Hindi mo nai-impluensyahan ng langit at ang mga hinirang ng Diyos na nagtataglay ng banal na Espiritu sa mga bagay na ginagawa mo. Sabi ng Panginoon, I'm tired of that. Sabi ng Panginoon, I'm tired of the extravagance, what you're doing. Ialay niyo man sa akin ang lahat ng mga tupa o anumang mga rams or goats or anything. Patayin mo man ang sarili mo. It cannot influence me, sabi ng Panginoon. Anong sinasabi ng Panginoon na makaka-influensya sa Kanya? Tamang pangunawa at tamang pamamaraan ng buhay. Hindi yung kung ano-anong ginagawa mo. In order that people may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way. Yan ang pinapanalangin ni Apostol Pablo. Na mapuno ang ating isipan. Okay? Hindi yung kababawan. Hindi yung pagpapakitang gilas. Kundi yung pagpapaunawa sa atin ng Panginoon. Ano ba ang katotohanan na nagbubunsod sa atin ng tamang pamumuhay? Nakikita man o hindi nakikita ng madlang people. But what kind of life is a life worthy of the Lord and pleasing in His sight? Ano ba itong sinasabi ni Apostol Pablo? Sabi kasi ni Apostol Pablo, pinapanalangin ko sila na punuin sila ng Panginoon ng karunungan, ng katotohanan, ang kabuuan ng katotohanan na ito, para pag meron sila ng katotohanan na ito, ay magbunsod sa kanila ng isang buhay na kaibig-ibig, pleasing sa harapan ng Diyos,
But the second question is, ano ba yung klase ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos? Listen very carefully. Listen very carefully. My dear brethren. Dahil tinutunto natin, ano ba talaga ang nagbubunso o nagre-resulta sa tao para ma-experience niya ang buhay na ganap at kasiyasiya. Meron ka na ba noon? Kung hindi mo na-experience yan, kapatid, listen very carefully. Huwag yung hindi mo na nga na-experience, miserable na nga ang buhay, ayaw mo pang makinig. Ganon ang nangyari sa maraming tao na nababasa natin sa salita ng Diyos. Ganon ang nangyari sa Israel. Ayaw makinig. Sabi ng Panginoon sa kanila, this nation, Israel, is a very stiff-necked people. Hanggang kailan po ba sila pagtsatsagaan? Sabi ng Panginoon yon sa Israel, at nakita natin ang buhay ng mga Israel, undulating. Pagka natatalo, magsisik, makikinig. Pag nasa kagandahan ng buhay, iiwanan ng Panginoon, babagsak. Babagsak na naman. Pag wala nang kakainin, magpe-pray naman sa Lord. Nandiyan na naman ang Lord sa kanyang faithfulness sa pangako. Ililigtas na naman ang Israel. Dadali na naman sa katagumpayan. Pag nagtatagumpay na naman, tatalikdan na naman ang Panginoon. Be warned, my dear brethren. Be warned. Hindi lahat ng panahon nasa ibabaw ka. Tandaan mo yan. Huwag mong isipin, dinala ka ng Lord sa ibabaw, tinakwil mo siya, huwag mong isipin, hindi ka nababagsak mula doon. I'm telling you the truth. Thousands of years. Nakalista na dito kung anong nangyayari, mga kapatid. And let us learn from the truth. Maniwala tayo sa sinasabi ng Panginoon. So we will listen very carefully. What kind of life is a life worthy of the Lord and pleasing in His sight? Anong klaseng buhay ito, mga kapatid? Sinabi ng Apostol Pablo, so verses 10 to 11, ano ang nangyayari sa buhay ng isang tunay na nakadinig, tunay na nakaunawa, tunay na naniwala at tumanggap sa mabuting balita sa kabuuan ng katotohanan ng ipinapahayag nito. Ano-ano ang nangyayari sa buhay, mga kapatid? Number 1, yan ang unang nangyayari. Narinig mo ba talaga? Naintindihan mo ba talaga? Nagtiwala ka ba talaga sa mabuting balita? Therefore, kung totoong nangyayari sa iyo, ito ang unang resulta. The first result is bearing fruit in every good work. Ano ibig sabihin doon? You have a transformed mind. Napalitan na yung dati mong perspective. Napalitan na. Hindi ka na kagaya dati mag-isip. Dati nag-iisip ka. Ang isipan mo dati, nung mababaw ka pa, ay sabi ng Lord, huwag mong kalimutang dumalo sa mga pagtitipon. Yun ang sabi ng Lord. A very clear command. Listen very carefully. Klaro ba yung command na yun, mga kapatid? Klaro, di ba? Sabi ng Lord, huwag mong kalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Bakit? Sapagkat sabi niya, dito ka lalakas na pag-uusapan natin mamaya.
pagpapalakasan. Dito, i-release ng Lord ang kalakasan spiritually, corporately. Hindi ka lalakas ng mag-isa. I'm telling you the truth, mga kapatid. Hindi dinisign ng Lord ang pananampalataya na pag tinanggap mo siya, okay na, huwag ka nang umaten. Kaya mo na yan, mag-isa ka. Hiyaw mo sila. Mag-isa ka sa buhay. Hindi dinisign ng Lord ang kaligtasan sa ganon. Dinisign ng Lord ang kaligtasan para i-experience at i-enjoy corporately. Dahil magpapalakasan tayo. Okay? Kung ang kaligtasan, nung tinanggap mo, okay na, hindi mo na kailangan ng iba, anong ginagawa natin dito? Mag-uwian na tayo. Kasi hindi naman natin kailangan ng church, hindi natin kailangan ng ministry. Okay na, naligtas na tayo. But hindi ganoon ginawa ang kaligtasan, mga kapatid. Ibig sabihin, kung tunay mong narinig ang mabuting balita, naintindihan, pinagtiwalaan at tinanggap, ang unang resulta sa iyo is, kapatid, magkakaroon ng transformation ang perspective mo. Dati, sa isip mo, kung sinabi ng Lord na huwag mong kalimutan dumalo ang pagtitipon, binabangga mo yun. Nire-resist mo yun. Ang isasabihin mo, may mas mabuti pa akong gagawin, mas importante gagawin kesa sa pagdalo sa pagtitipon. Yun ang perspective mo dati. Pero kung naintindihan mo talaga ang salita ng Diyos in its entirety, kapatid, matatakot kang lumiban. Natatakot ka bang lumiban? O baliwala sa'yo? Kapag hindi ka natatakot, pag ikaw ay hindi natatakot lumiban sa mga pagtitipon, para sa'yo, okay lang. Bakit? Ligtas naman ako Delikado ka, kapatid. I'm telling you the truth. Hindi ako nagbibiro. Delikado ka. Delikado ang kalagayan mo. And I'm telling you the truth, my dear brethren. Huwag mo isipin na, okay lang yun, may intindihan ako ng Lord. No. Walang nakasulat na iintindihin ka ng Diyos. Kapag nire-refuse mo o sinasalansang mo ang isang klarong utos. Pag si pastor, nag-isip si pastor, ano yung isang klarong utos? Isang utos, klaro yan. Pag si pastor, ligtas naman ako Madami naman akong ginawa na sa Lord. Madami na akong preaching. Nag-message na ako ng marami. Baka naman paminsan-minsan pwedeng mambabae. Ang dami ko namang pinambayad na. Ano yung klarong command ng Lord? Huwag kang mangangalunya. Klaro yun. Kapag si pastor ay mababaw at hindi niya naiintindihan ang katotohanan, at maraming ganyan, si pastor ay isipin, makapangalun niya nga paminsan-minsan, ligtas naman ako. Sinong nagsabi sa'yo? Kapag naintindihan mo katotohanan, kapatid, kapag naintindihan mo talaga, mababago ang perspective mo. Susunod ka. Magkakaroon ka ng takot sa Diyos. Kapag naintindihan mo. Pag di mo naintindihan at nananatili ka sa katotohanan, ay sa kababawan, sa pandarayan ng dyablo, hindi mo talaga susundin. Ang susundin mo yung layaw ng iyong laman.
the sinful nature. You will have a transformed mind displayed in your excellent behavior. Right thinking will result right living. Right theology will result right living. Kung tama ang iyong naunawaan sa Panginoon. Pangalawa, what kind of life is a life worthy of the Lord? Pangalawa, you are growing in the knowledge of God. Lumalago ka. Nakakahiya, ang kapatid, kung sa tahanan nyo, ikaw ang unang-unang nag-profess. Asawa ko, mga anak, tinanggap ko ang Panginoon. Kristiyano na ako. Ligtas na ako. Nakakahiya kung ikaw ang unang nagsabi nun sa pamilya. Bata pa ang anak mo, sinasabi mo na yon, nagkaroon ng karunungan ng anak mo, at ang tingin sa'yo ng anak mo, para yatang hindi akma, ang buhay ni tatay, ni nanay, sa mga claim niya na siya ay ligtas. I'm telling you the truth. Sabi ng Bible, merong naunang nahuli at merong huli na nauuna. Meron bang nakasulat noon? So parents, nanay, tatay, huwag kayong papayag na isang araw, iko-correct kayo ng anak nyo na pinalaki nyo na sinasabi nyo, ako ay Kristiyano. Pinalaki mo yung anak mo, isang araw, dahil hindi nakita sa iyo ng anak mo ang patotoo, right living, ay kukorek ka niya. Nanay, tay, bakit ganyan ang desisyon mo? Bakit taliwas yata yan sa sinasabi nating pananampalataya natin? Listen very carefully. Huwag kang papayag na isang araw dahil hindi mo na ipapakita sa mga anak mo ang right living, ay makakaisip sila na pambihira. Hindi pala totoo yung pananampalataya namin. Alis na ako. Mas na ako sa church. Niloloko lang ako ng magulang ko. Dahil hindi nakikita sa iyo ang tamang pamumuhay. That is not the plan of God. Hindi ganun ang plano niya. Bakit ka niligtas? You must grow in the knowledge of God. Kaya nananalangin si Apostol Pablo na huwag masayang kung ano yung nasimulan. Nananalangin si Apostol Pablo na makita sa atin na nakakarinig na tayo lumalago nga sa pananampalataya, sapagkat kung hindi makikita yon, damay ang pamilya mo at anak mo, kapatid. At marami tayong nakikita ganyan. Ang sabihin, matalino ako? Sikat ako eh. Magandang kalalagayan ko sa sosyedad. Hinahangaan ako. Nire-respeto ako. Kapatid, tandaan mo to. Kapag ang respect na nakukuha mo ay nakukuha mo sa secular. Kapatid, huwag mong pagtitiwalaan ng respeto na yon. I'm telling you the truth. Hanggang nasa katungkulan ka, you will have that respect. Pero pag wala ka na sa katungkulan, kapatid, huwag mong sabihin igagana ka. Alam natin yan, nakikita natin yan sa mundo.
Isang respeto lang ang hinihintay mong maramdaman sa buhay mo, kapatid. You know that your life is being respected in heaven. Sapagkat aanihin mo yon hanggang sa buhay na walang hanggan. And it's not temporary. Mong ipagmalaki na meron ka nito, meron ka niyan. No. We respected Jesus Christ. And He earned our respect. Not in having anything while He was living in this planet Earth. Hinubad niya ang lahat sa kanyang sarili, karangyaan at lahat, namuhay ng isang dukha. Nagsakripisyo. And that's why we respect Him. Sapagkat nagpakita siya na isang buhay na hindi kagaya ng buhay na ninanais natin. Hindi respeto na ninanais natin. You must grow in the knowledge of God. Increasing theology, increasing wisdom. Pag sinabi natin increasing theology and increasing wisdom, hindi baka gantong maisip nyo. Mangangalap na ako ng maraming books. Gagawa ako ng isang library. Ilalagay ko ang mga books dyan. Para marami akong knowledge. Hindi gano'n. Kapatid, saan mo nakukuha ang knowledge, ang wisdom? Isa lang ang kailangan mo. Sola Scriptura, the basis of all truths. Huwag mong isipin na marami kang makukuha sa mundo. No. Huwag mong pag-aksayahan ng kaisipan ang iba. You only have to be expert in one book, the Bible. Ang problema, Sola Scriptura, pagdating sa bahay, itcha, anong mga hinaharap natin? Mga bagay sa mundong ito. Akala natin, magbibigay sa atin ng edge, kalamangan. Alam kong ganito, alam ko yun, nakuha ko tong ganito, nakuha ko yan. Kapatid, akala mo yun ang magbibigay ng buti sa'yo. No, no. Ang wisdom na kailangan mo, listen very carefully, ay makukuha mo lang sa salita ng Diyos. Hindi tayo nakikipagpagalingan sa ibang larangan. Isa lang ang hinahangad natin, maging expert tayo sa salita ng Diyos. Yun ang pinapanalangin ni Apostol Pablo. To grow in the knowledge of God. Lumago sa pagkaunawa ng katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Yun ang utos. And then, ano yung buhay na nagpapaligaya sa Diyos? Number 3, you will have strong faith and powerful life. Strong faith and powerful life. Your faith is unmoved. Pirmes. Hindi natitinag. Kapatid, para magkaroon ka ng isang pananampalatayang hindi natitinag, dapat kumakarga ka ng muscle ng katotohanan. Okay? Yung muscle mo, katawan mo, para manatiling firm, matikas, malakas, strong, kargahan mo ito ng ano? I-exercise mo ito. Okay? Kargahan mo ng muscle. Mag-workout ka. Lahat ng aspeto. Para pag tinulak ka, pag bigla kang dumarat, pag binangga kang ganon, siya yung tatalsik at ikaw ay unmoved, firm. Pag ang kinakarga natin sa buhay natin, mga kapatid, kapag ang feeding natin ay secular, ang feeding natin ay makamundo, makasanlibutan,
Kapatid, at wala kang feeding sa spiritual, kapatid, madali kang magdesisyon ng taliwas sa salita ng Diyos. Napakadali mong magdesisyon ng taliwas. Ang ibig sabihin ng strong faith and powerful life ay isang firm, unmoved trust in God's Word. Naniniwala ka pag sinabi ng Diyos, pag sinabi niya gagawin niya, at ang buhay mo at mga desisyon mo ay isasalalay mo sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Yun ang mga decision making mo sa buhay. Kung ano ang sinabi niya. Kapag ang feeding mo, nasa mundo, kailangan kong ganito, kailangan kong ganyan. Saka na yung Lord. Basta gagawin ko muna yung patungkol sa aking sarili at sa sanlibutan. Pag ganun ang feeding mo at wala kang feeding nito, kapatid, madali ka lang mag-absent sa church. I'm telling you the truth. Pero nawa magising tayo sa katotohanan na ito. Madali mo lang itakwil ang Lord. Madali mo lang i-ignore ang kanyang salita. Bakit? Kasi hindi ka naman kumakain spiritually. Ang pagkain mo, secular. Ito ang lumalakas sa'yo. Ang mindset mo, secular. Dito tumatakbo ang buhay mo. Therefore, ang mga decision making mo, patungkol sa secular. Hindi patungkol sa salita ng Diyos. Hindi patungkol sa Diyos. So pag nagdesisyon ka, siyempre, clouded ang decision making mo, hindi ng spiritual thing, kundi ng secular things. Tama? Kasi yun ang pinapakain mo. Kaya madali lang sa'yo na, linggo, mag-church tayo. Dali. Sakit ng ganito. Hindi ako makabangon. Sakit ng ulo ko napagod ako kahapon. Ang dali mong magdesisyon at hindi ka natatakot. Bakit? Napakahina ng feeding mo spiritually. Napakalakas ng feeding mo secularly. Ibig sabihin, pag sekular ang usap, ang bilis mo. Gala tayo doon, gala tayo dyan. Layo. Walang malayo. Walang sakit-sakit ng likod. Babanat ka. Bakit? Yun ang feeding mo Wala kang feeding nito Kung malakas ang feeding mo, spiritually, kapatid, takot na takot kang lumiban. I'm telling you the truth. Bakit? Natatakot ka sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos ayon sa katotohanan. Nakasulat ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag wala kang feeding spiritually, hindi ka takot sa Lord. Alam mo kung kailan ka matatakot? Mayaman ako sa gantong takot. Tigas ang ulo ni Pastor Dati. Mayaman ako sa ganito. Alam mo kung kailan ka matatakot? Kapag in-strike ka ng Panginoon. Yes, amen. Nung panahon, ang tigas ng ulo ko, ang tigas ng ulo namin dalawang mag-asawa. Nagtatrabaho pa ako. Wala akong pakialam kung a-attend ako ng church o hindi. Wala akong pakialam kung magtatrabaho ko o a-attend ng church. Wala sa akin yun. In-strike ako ng Panginoon. Ano nangyari? Isang buwan sa St. Michael, ang lahat ng anak ko. Muntik mamatay si Mia. Wala akong magawa. Hindi ako makapanalangin sa Lord. Bakit? Alam ko, sablay ako. Alam mo kung kailan ka magbabago ng isip? Pag in-strike ka ng Panginoon. Muntik mamatay si Mia. Wala akong magawa. Sa nakikita naming mag-asawa, wala akong maitulong. Walang pera, walang kaalaman patungkol sa medicine, kung paano ko siya susuportahan. Lumabas ang dila niya at walang malay, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Doon ako ginising ng Panginoon. While naghihirap si Mia,
Nandun din sa ospital, si Miko at si Midel, isang buwan. Wala kaming magawa. Anong magagawa namin? Matakot ka sa kayang gawin ng Lord. You are not in control. I'm telling you the truth. You are not in control. You are not sovereign. Hindi papayag ang Diyos na gawin niya kung anong gusto mo. For a time being, listen very carefully, for a time being, aakalain mo, I'm getting away with all this. Nagagawa ko kung anong gusto ko. For a time being. God may allow you, sumigi ka. Tingnan natin, sumigi ka. Parang Israel, sige, sumigi ka. Sa kabila, pastanganan mo, gawin mo. For the time being, akala mo na i-enjoy mo. Akala mo you are getting away with that. But no, I'm telling you the truth, my dear brothers. Huwag mong papuntahin sa araw na the Lord will strike you. Buti pa kung nagkasala si Pastor Doy, kitlin ng Panginoon si Pastor Doy. Buti sana kung gano'n. Paano kung ang consequence mo is makita mo ang pamilya mo, ang mga anak mo, and you are helpless, and you are hopeless. Hindi mo sila kayang tulungan. Kung yun ang pagkakataon na dudurugin ng Panginoon ang puso mo para maintindihan mo kung anong importante. I'm telling you the truth, my dear brethren. Merong buhay na gusto ng Lord na makita sa atin. At pag nangyayari yun sa atin, you will experience the life that you've always wanted. The full life that He has promised. The abundant life that He has promised. Hindi siya sinungaling. Kung paano hindi siya sinungaling na pag sumuway ka ay may karampatang consequences at mararanasan mo yun, hindi rin siya sinungaling. Kapatid, na pag sumunod ka, ay i-bless ka niya. Kung ang pagsunod mo ay ayon sa kanyang kalooban. You will have what is a life worthy of the Lord? You will have a great endurance and patience. Okay? Pag naintindihan mo ang katotohanan, meron kang malalim na pananatili at pagpapasensya. You will possess this kind of life, a sacrificial kind of life. At mawi-witness yon ng sangkatauhan. Yun yung buhay na magbibigay ng glory sa Panginoon at yun ang magbibigay ng impluensya. Kapatid, pag namamalas yon ng sangkatauhan, maniniwala sila na meron ng Diyos. And lastly, dito muna tayo magtatapos. Ang huling buhay, ang huling klase ng buhay, o nakapaloob sa buhay na tunay na nakaunawa ng katotohanan is, you will have this joyful life, joyful in giving thanks to God, the Father, for all He has done. Meron kang ganitong klaseng buhay. Magiging makatotohanan ang iyong paglilingkod, magiging makatotohanan ang iyong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil nauunawaan mo kung ano ang meron ka. Nararanasan mo kung anong kanyang pinangako, kung ano ang kanyang mga ginawa. Ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo? Pag-aaralan natin next time, mga kapatid. Pasalamatan natin at papurihan natin. Tayo po'y manalangin.